bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Good morning, Jesus! Magandang Saturday morning po sa atin lahat, mga kapatid. Kamusta naman po ang inyong mga tulog? Paggising niyo po ba ay hopeful kayo at joyful at the same time? Kinakailangan po yan, mga kapatid. Dahil pag ang umaga ay naumpisahan po ng hindi joyful, naku, parang ano yan, damay-damay na po yung maghapon. Kaya ngayong umaga, ibalik po natin ang ating kaligayahan sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagsama ninyo sa amin sa umagang ito. Dahil po sa pakikinig ng salita ng Diyos and in the presence of the Lord, there is joy. Ayan. At sa umagang ito, ang kasama ko naman po ay si Sister Jam. Tayo po'y mag-opening prayer muna, Sister Jam. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Muli, Panginoon, papurit pasasalamat pang binabalik namin sa inyo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na ibinigay niyo sa amin upang muling makapakinig mula sa inyo, muling makapagbigay puri at makapagbigay ng glory sa inyo, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang mga mapapakinggan namin ngayon umaga, naway maisapamuhay namin, maunawaan namin, Panginoon, at maibahagi sa iba na hindi pa naabot ng inyong salita, Panginoon, at wala pang relasyon sa inyo. Lahat ng ito ay tinatas namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. May lakad din po siya, kagaya nung mga inauna nung nakaraan. Nagmamadali po. Pero baka naman po ang kanyang pagmamadali ay parang yung pagmamadali ni Sister Maripaz. Dahil po siya ay talagang on the go na sa pag-preach ngayong umaga na ito. So, nandito pa rin po tayo sa ating series na 7 I Ams of the Lord. So, nung Lunes, natalakay na po natin, I am the bread of life. I am the bread of life. Sumunod po ay I am the light of the world. Sinundan po ng I am the door. At kahapon po, I am the good shepherd. At sa umagang ito po, mga kapatid, sundan po natin ang ating mga series, ha? Sayang po kasi, pagka na-miss natin yung isa. Alam nyo, habang inaaral ko nga rin itong I Ams na ito, mayroon pong continuation ng mga pangyayari, kaya nakiklaim ng Diyos ng sunod-sunod ito pong mga I Ams na ito. And for this series po, ang ating Sunday Fellowship tomorrow ay continuation pa rin po ng 7 I Ams na yan. Kaya yung ating fellowship, ang word po natin ay isa rin po sa mga I Ams ng Panginoon. Kaya wag po nating ipagpaliban yung mga ibang kapatiran natin. Alam niyo po, dahil to tuwing umaga, bago mag-umpisa si Sister Jam, dahil po tuwing umaga, sinecheck ko po yung mga naka-login. Marami na po sa inyo, hindi ko na po nakikita na nanonood, mga kapatid. Nalulungkot po kami kapag kaganon. Hindi naman po ito paramihan ng mga viewers at mga likes. Kung hindi, pag nakikita po namin kayo, ang ibig sabihin nakakasama po namin kayong mag-aral ng salita ng Diyos. Baka naman po dahil hindi na pandemic, yung alab po natin ng pakikinig sa salita ng Diyos, wag po nating pabayaang manlamig. Kasi kailangan po natin ang salita ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay natin. Pandemic man po o hindi. Kaya mga kapatid I encourage you to share. Huwag niyo pong masyadong iintindihin yung 50 pesos na magagastos sa inyo. The Lord can provide more than that kapag ka po ang business niya ay inaayos natin, which is preaching the Word of God. Kaya sa umagang ito, pakinggan naman po natin itong napakahalagang I am na claim ng Diyos dito na ibibigay sa atin ni Sister Jam. Thank you, Lord. Ayan. Word po natin ngayon ay matatagpuan sa John 11, verses 25 to 26. Sabi doon, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Ayan, sa John 11, 25 to 26. Thank you, Lord. Ayan. So, dito sa verse na to, kaya nasabi ni Lord na itong I am the resurrection and the life, na panglima nating great I am, di ba? Panglima na po. Ayan. Kaya niya nabanggit to kasi ang kausap niya po dito si Martha. Si Martha, kung matatandaan nyo, siya yung busybody na habang nagpe-preach si Lord dun sa bahay nila, siya yung kilos ng kilos. Prepare, luto ng luto. Tama. Tapos si Mary naman yung nakaupo lang, nakikinig. Yan, magkapatid. So, nitong time na po na ito, kaya niya to nasabi kay Martha kasi kamamatay lang nung kapatid nila na si Lazarus. Ayan. So, nung time na to, 4 days nang patay si Lazarus. Ayan. So, syempre, nung binabanggit niya to kay Martha, malungkot. Malungkot na, alam niya na heartbroken ng ang magkapatid na si Martha at si Mary. Kasi, syempre, lahat naman tayo pag namatayan, malungkot, di ba? Malungkot na alam mong hindi mo siya makakasama physically, pero at the same time, as Christians, masaya din tayo dahil alam natin na kasama ng departed ones natin si Lord. Pero syempre, yun nga, yung emotions pa rin, hindi mo mapipigilang malungkot, di ba? Hindi mapipigilan. Sa atin na lang, di ba, nung si Sister Linda, na parang biglaan kasi na hindi natin i-expect, akala natin,
ano lang, na makaka-recover dahil gumaganda yung vitals niya. So, parang, syempre, yun, nalungkot, pero happy din at the same time. Nakasama niya si Lord. It was her time. So, ayun. Syempre, nung time na to, na pumunta nasa ibang lugar kasi si Jesus nung time na namatay si Lazarus eh. So, nagstay siya for a while bago siya pumunta nung nalaman nga niya na wala na si Lazarus. Nung time na to, sinalubong actually ni Martha, nung nalaman niyang paparating pa lang si Jesus, sinalubong niya. Kung tutuusin, pwedeng hindi naman pumunta si Jesus kasi delikado rin eh, dahil dadaan siya sa Judea na alam niyang hinahanap siya, hinahunting na siya nung time na to. And alam niya rin na, yun, maraming naninira sa kanya. Ayan. So, tsaka nung time din na to, ayun nga, so si Martha, balik tayo kay Martha, sinalubong niya si Jesus at sabi niya, kung nandito ka lang, hindi sana namatay si Lazarus, sabi niya. Hindi sana namatay yung kapatid namin, sabi niya. Tapos, sabi ni Jesus, na makakapiling natin siya ulit. Gumanon siya. Sabi ni Martha, oo naman, sa final judgment, sabi niya, ang iniisip niyang mabubuhay ulit is yung kapag bumalik na ulit si Jesus Christ para to judge, di ba, yung makasama na natin, yung final times, ika nga, or end times. Pero hindi niya naunawaan ang sinasabi ni Jesus noong time na to, at this moment, kahit na pwedeng makasama nila si Lazarus. Tapos sabi naman din ni Martha, kung sa bagay, sabi niya, kung ano yung hihilingin mo, pwede mo namang ibigay din talaga, sabi niya. Tapos si Mary naman, kasi nung time na, si Martha, sabi ko nga, di ba, kumaripas ng takbo para salubungin si Jesus. Si Mary, nakaupo lang muna siya dun sa bahay nila, kasama yung mga nakikipagluksa sa kanila, nagko-comfort sa kanila. Pero si Mary, habang nakaupo siya, tapos nung finally nalaman niya na nandun na kasi umuwi na si Martha para sabihin kay Mary na nandun si Jesus, ganyan-ganyan. Tsaka lang siya pumunta, tapos syempre, nag-weep din siya, umiyak din siya kay Jesus. At dito rin natin kasi matatagpuan yung verse na Jesus wept, yung pinakamaikling verse sa Bible na Jesus wept, na pinapakita din, kasi kahit pa paano naging special friends niya tong tatlong magkakapatid na ito eh. Naging malapit siya eh. So, pinapakita rin na bilang tao, may emotions din si Jesus, ganyan. Pero ang nakakatuwa, doon kung tutuusin, yung delay na yun, hindi dahil late si Jesus Christ. Kasi si Mary sabi, yun din yung sinabi actually ni Mary na kung nandito ka lang, hindi namatay si Lazarus. Naghintay pa kasi ng 2 days si Lord nung yes, nabalitaan niya, di ba? Opo, bago pumunta. So, sabi doon nakakatuwa kasi kung hindi naghintay si Jesus Christ, hindi kasi marireveal yung glory ni Lord. Diba? Kung nandun siya habang may sakit pa lang at napagaling, medyo, aminin natin, typical na yun sa time ni Jesus na ganun yung miracles na ginagawa na pinapagaling yung may sakit, na yung mga bulag, nakakakita. Pero ito kasi magiging iba to from somebody na patay na nabubuhayin. Diba? Kasi kung tutusin, 4 days. Nung pumunta nga sila sa harap nung tomb ni Lazarus, si Martha humirit pa rin. Sabi niya, sigurado ka ba? 4 na araw na yan, mabaho na yan, ganyan. So parang medyo nagda-doubt din siya in a way kung kayang buhayin. Medyo ganun-ganun nga si Martha. Alanganin, parang pwedeng o pwedeng hindi. Ayan. Pero dahil dun sa ginawa ni Jesus na muling pagbuhay kay Lazarus, mas marami ngayon yung Jews na naniwala kay Jesus Christ, na siya yung tagapagligtas. Although merong, yun nga, yung mga nagsumbong, kasi eventually, ito yung malapit ng hulihin si Jesus para ipako sa krus eh. So, kung titignan, talagang, yun talaga yung flow ng mangyayari. So, ayan. So, balik na tayo. May nakita ko kasing definition ng resurrection. Sabi niya, yung resurrection daw is a dead person receiving a new physical body that will never die. Hindi na mamatay. Kung tutuusin, yung kay Lazarus, parang temporary resurrection kasi eventually namatay pa rin naman siya, 'di ba? Yes. Eventually namatay pa rin siya. Pero kaya kung titingnan natin, yung only actual resurrection si Jesus Christ lang talaga. Yung actual na hindi na niya kailangang mamatay ulit. 'Yun. Hindi na mamatay yung body niya. May changes sa pangangatawan niya bilang makikita mo pa rin siya. Pero yung parang sinasabi nga, ito nung
siya ay resurrected na, pwede kasi siyang magpakita sa'yo anytime. Yes. Pwede siyang mawala din anytime. Tumatagos din siya. Oo. Yun. So, yun yung mga Glorified difference. body Glorified na yun. body. Opo. Ayun. So, technically, ayan. So, Jesus, yung kanyang resurrection, sabi niya nga, ito yung nakakatuwang ibinibigay niya sa lahat ng susunod at maniniwala sa kanya. Yung kagaya ng ganong katawan. Sabi nga, kung babasahin natin ulit yung verses ng 25 to 26, meron kasi siyang binanggit doon na, he who believes in me, though he may die, he shall live. Isa yon. Tapos yung pangalawa, whoever lives and believes in me shall never die. Medyo nakakalito nung una. Pero nung nakita ko, yung verse na yun na yung una, na though he may die, ito yung tinutukoy niya ng mga mananampalataya na will leave this earth, pero magkakaroon ng buhay ulit na walang hanggan, nakasama si Lord. And ito naman, whoever lives and believes in me shall never die. Ito naman yung mga aabutan ng rapture siguro na hindi na nila kailangan ma-experience yung death per se ng physical body. Pero parang pagising mo, glorified body na yung meron ka. So yun yung isa sa mga differences na nakita ko doon sa verses na yon. Kasi nalito ko noong una, bakit ganun? Sabi ko, mamamatay ka, tapos hindi. Mamamatay ka, mabuhay ulit. Tapos doon naman sa isa, hindi ka na mamamatay. Ayun. So, thank you, Lord, diba, na ganun yung, nakakatawa kasi yung assurance na binibigay niya sa atin na makakatanggap tayo ng eternal life, hindi imposible dahil nangyari sa Kanya. Diba? Nangyari sa Kanya. At alam natin na dahil na-resurrect niya yung sarili niya at nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan, kayang-kaya niya ring ibigay sa ating lahat. Kaya nga naalala ko yung verses na John 3:16, kasi diba, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So, konektado pa rin siya dun sa Jesus is the resurrection and our life. Kasama rin kasi sabi nga, sa pagtanggap natin kay Jesus Christ as our Lord and Savior, tinanggap din natin na siya yung mag-aalis ng kasalanan natin. Kaya may buhay tayo ulit. Kasi alam natin, wages of sin is death eh. Diba? Yun ang kapalit ng mga kasalanan ginawa natin. Pero dahil kayang tanggalin ni Jesus Christ yung mga kasalanan na yun sa atin, nabigyan tayo ng pangalawang pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan, nakapiling siya. Nakapiling natin si Lord. Sabi nga, in essence, yung eternal life, yung resurrected life natin, ito kasi yung darating, di ba sabi nga pag nasa langit tayo, non-stop na tayo magpupuri kay Lord, yung aawit sa Kanya. Kasi dito, minsan tumitigil pa rin tayo. Minsan pagka may mga pinapanood kang iba, minsan nawawala sa isip mo or may iba kang ginagawa, nawawala sa isip mo si Lord. Pero pagdating kasi yung resurrected life, sabi niya, kasama doon yung non-stop na or yung constant na pagkilala natin kay Lord, constant na pagka-admire natin sa Kanya, pagmamahal natin sa Kanya, at yung pinakamasaya kasi yung i-enjoy na natin yung presence niya, na nandun, yung asin kasama na natin siya face-to-face, dun sa resurrected life na ibinigay sa atin. Sabi nga niya, habang lumalalim ka din kasi yung pagkilala natin kay Lord, habang nandito pa lang tayo sa lupa, habang lumalalim yung pagkilala natin kay Lord, lumalawak din yung pag-reveal ng glory niya sa buhay natin. Lumalawak yung kung paano siya magpakita ng mga magagandang bagay na nagaganap sa buhay natin, yung resurrected life natin na kung tutuusin parang imposible mangyari. Pero dahil kay Lord, nagiging posible lahat. Nagiging posible lahat. So, sabi nga niya, as we grow in the knowledge of Jesus, yung mga I am na inaaral po natin, actually yung word lang na I am, yun lang sapat na. Parang kunwari, may tao na, kunwari, sino pantay sa tindahan ngayon? Si ganun. Okay na. Kasi alam mo, pag siya yung nandun, sapat na. So parang kay Jesus din ganun na, sino bang magbibigay sa'yo ng resurrected life at saka ng resurrection and ng life? Pag sinabing si Jesus, okay na, sapat na. Siya lang sapat na, wala ka ng ibang kakailanganin pa o hahanapin pa. Yung nakakatuwa din kasi yung sabi nga, yung resurrection life na binibigay ni Jesus, He gives life doon sa mga taong patay na physically, mentally, emotionally, at spiritually, higit sa lahat. Kasi kaya nga nakakabalik tayo kay Lord, di ba po? Kasi si Jesus ang humahatak sa atin, pabalik sa Kanya. And sabi nga, the resurrection and the life He offers is for eternity. Although sa atin bilang believers, sabi nga,
Yung eternal life kasi natin, nagsisimula na daw the moment na habang buhay ka pa at tinanggap mo na si Jesus Christ. Kasi assured ka na meron kang taharaping buhay na walang hanggan nakasama siya. So, the eternal resurrected life He gives is to be enjoyed in His company. Ayun. Thank you, Lord. Amen. Ang bilis ni Sister Jam. Maganda yung kay Sister Jam. Ang bilis lang magsalita. May lakad po kasi siya. Thank you, Lord. Yung sinasabi ni Sister Jam kanina na medyo nalito siya, tama rin naman siya doon. Kasi makikita natin yan sa 1 Thessalonians 4, di ba? 16 to 17, basahin ko para hindi tayo malito rin. Sabi niya, "For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air." Amen. Yun yung sinasabi mo na yung naabutan ng buhay pa, hindi na kailangang mamatay muna. Di ba? So, ayun. 1 Thessalonians 4, 16 to 17. Alam niyo po, yung sinasabi ni Sister Jam kanina na naghintay muna ng 2 days. Otherwise, walang resurrected. Yes. Di ba? At talaga pong for the glory of God yon. Kasi hindi maipapaliwanag ng mabuti. Kasi di ba nung mga panahon na yon, dahil wala pa yung Holy Spirit nun, karamihan ng mga tao na witness ng lahat ng ginagawa ng Diyos at lahat ng mga nakakarinig ng mga pagtuturo niya, hindi nila maintindihan. Kasi wala pa nun yung helper, yung paraclete na nagpapaunawa sa atin of the deep things of God. So, noong mga panahon na yun, mas lalo nilang hindi maiintindihan kapag kakinlim ng Diyos na I am the resurrection and the life nang hindi niya ibinangon mulit si Lazarus. Kaya, napaka-importante po nito, mga kapatid. Dito po sa tinuro ni Sister Jam na to, I am the resurrection and the life, kiniklaim po ng Diyos that He is the source of both resurrection and the life. At hindi po, dito sa claim na ito, resurrection is not an event. Kasi kung sinabi niyang, I am the resurrection, so resurrection is not an event, it is a person. Kaya sabi ng Diyos, I am. Ako yun. Kasi, alam mo, noon din parang, ako din para sa akin, parang ang resurrection is an event. Yun nga yung binabanggit mo kanina, na pagdating ng ganito. Hindi po. Resurrection is a person. Kaya kinlaim ng Diyos na I am the resurrection. Tapos, I am the life, sabi niya. Napaka-importante po ng resurrection sa Christian faith. Because without resurrection, na pag-aaralan natin lagi, Christianity will collapse. Kasi yun ang pinaka-cornerstone natin Meron tayong Diyos na namatay at muling nabuhay. Kaya ang goal ng lahat ng mga Christians at ang hope ng lahat ng mga Christians, kung meron tayong Diyos na namatay at nabuhay, ganun din ang mangyayari sa atin. Because He lives, we will live. Yes. Ganon. Kaya po, lahat ng mga pagsubok na daranasin ng isang Kristiyano sa pagiging Christian niya, ay binabatan niya because of that hope. Tanggalin mo ang resurrection at Christianity will collapse. Pero hindi siya pwedeng mag-collapse dahil pinatunayan ng Diyos, siya'y namatay at siya'y muling nabuhay. Ito po ay nakatala sa history. Maraming witnesses. Yes. Kaya hindi mo po pwedeng ipagwalang, pagwalang bahala or isang tabi. Oo. Hindi mo siya pwedeng i-refute din. Dahil historical fact po yan na siya ay muling nabuhay. Kaya ang mga Kristiyano, tayo rin ay muling mabubuhay. Yes. Kasi po, without Christ, there is no eternal life. At walang eternal life kung ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi muling nabuhay, hindi ba? Kaya, napaka-importante po nitong resurrection sa ating mga Christian. Tapos po,
tandaan natin that Jesus is the only source of life. Sabi nung iba, ganun ba yun? Marami namang marami namang mga tao na nabubuhay din nang hindi nakakakilala kay Lord. Opo, pero hindi po yun ang true life, na life in all its fullness na pinag-uusapan natin. Maraming mga tao po, wala kay Kristo nabubuhay, pero tanungin niyo po kung masaya. Hindi. Oo. Maraming kulang, hindi satisfied. Yes, maraming kulang. No satisfaction. Totoo po yun. Parang yung kagaya ng door, maraming door na pwede talagang pasukan ng mga tao, di ba? Pero saan nagre-result yung door na papasukan mo? Yes. Parang yung mga pelikula, hindi ko matandaan kung anong pelikula yung yung kay yung The Rock, na para bang may merong earthquake, tapos parang merong isang pintuan na pubuksan sila, tapos sabi nung isa, ayaw silang papasukin. Tapos binaksakan pa ng pinto na gano'n, thinking na kasi, mamaya, sabi niya, pagka pinapasok ko lahat ng mga tao na to, lalong guguho itong itong kinatatayuan ko. Ang ginawa niya, sinara niya yung pinto sa mga marami papasok dun sa Tapos alam mo, nung pinipilit na gano'n, nabuksan, finally nung binuksan, wala na silang nakita. Yung palang pinuntahan ng babae, na sinaraduhan sila ng pinto, nag-result lalo sa kamatayan. Kasi nawala na yung buong building na after yung paglabas sa pinto. So maraming pinto na pwede kang puntahan, pasukan. Pero saan po ang resulta nun? So dito rin, marami ka namang, totoo naman, may mga they spend their lifetime here on earth without knowing the Lord and without serving the Lord. Pero I am sure po, hindi yun ang buhay na ipinangako sa atin. Yes. Dahil ang tunay na buhay na gusto ng Diyos na magkaroon tayo ay yung buhay na ganap at kasiyasiya na sa Kanya lamang matatagpuan. Yes. Wala na pong iba, mga kapatid. At natuwa ako, pag-usapan pa nga natin yan, madaming pa tayong oras. Yung sinabi mo doon kay Martha, Apo. Sabi niya, di ba, sana kung dumating ka kaagad, di ba? Tapos sabi ni Lord sa kanya, I am the resurrection and the life. Tapos may hirit pa rin siya doon eh. Apo. Hindi naman siya wala siyang faith. Kaya lang, yun lang ang pagkaunawa niya nung time na yun eh. Alam ko naman yan, naniniwala ako. Pagdating ng Resurrection Day, babangon siya ulit. Minsan ganun kasi tayo, Jam. Ang approach natin sa Panginoon ay yung akala natin, ang akala natin, wala siyang pakialam o wala siyang concern sa nangyayari sa atin sa present times. Hindi po. Pinatunayan po dito ng Diyos. Sabi niya, kaya nga tinanong siya maniniwala ka ba? Di ba? Para kung tutuusin nga, kung hindi nga yun, kahit lahat ng miracles, ang daming miracles na na-witness ni Martha at ni Mary. At saka ni Lazaro kasi kaibigan sila ni Lord eh. Apo. Oo, ang dami nilang miracles na Oo. Yung mga nagpakain siya ng marami, tinurn niya yung tubig into wine. Na-witness lahat po yun. So, pero para sa kanya, itong pagbuhay ulit sa kapatid niya is something that the Lord is incapable of. Parang imposible. Parang imposible. Oo, kasi 4 na araw na din eh. 4 na araw na din. Nung dumating na. Oo. Pero, dito, hindi lamang ang concern din ng Diyos dito ay para kay Martha din. Para palakasin niya yung pananampalataya ni Martha at palalimin pa niya. Kasi kung hindi nakita ni Martha yung ginawa na yon, ang hope ni Martha ay mare-resurrect yung kapatid niya pagdating sa final days pa. Oo, sa pagbabalik pa ni Lord. Pero pinahiwatig ng Diyos sa kanya, hindi ako subject sa time. Yes. Kahit kailan, kahit saan, pwede kong gawin yung mga kiniklaim kong ako. Apo. Kaya ayun, dito. Naku, mga kapatid. Kahit naman sa atin ngayon po, clinically, mga 10 minutes na patay na nabubuhay ulit. Yun kasi, posible pa, pero yun talagang 4 days. Parang napaka-imposible talaga. Kaya, tama yan. So, marami rin po ang
nagulat noon at talagang for the glory of God because nangyari yon in front of many people na na-edify yung kanilang faith at talagang lumalim ang pananampalataya lalong-lalo na nung mga magkakapatid. So, Jesus not only gives resurrection and life, He is the resurrection and the life. Kaya yan. Thank you, Lord. Okay, nakakarami na tayo mga kapatid nung ating IMs. Ang natitira na lang po ay dalawa. Kasi nakalima na po tayo. Opo. Oo, dalawa na lang mga kapatid. At abangan nyo po bukas yung pang-anim. Tapos yung pinakahuli po ay sa Lunes na po natin matatalakay. Thank you, Lord. Ayan. Dako na tayo sa ating memory verse of the week. Ito po ay nasa John 6:35. Kagaya kahapon, ayokong tumingin doon, Jam. John 6:35. And Jesus said to him. To them po. To them? Bakit isa lang ang gusto ko? Joke lang. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Ayan. Na-memorize ko din. Sabado na nung na-memorize no? Thank you, Lord, sa ating memory verse. Jam, gusto mo bang mag-review tayo ng memory verse? Sige po. Sabay bukas wow. na. Sabay bukas si Jam ng pagkakasunod-sunod lang. Sige. Yung matatandaan natin, nang walang ganyan, Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Matthew 4:4. For it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that God speaks, or proceeds from the mouth of God. Yan kasi yung memory verse ko una nung children's ministry. Tapos ibang version siya. Ibang version na po. Okay. Psalms 119:11. Thy word I have hidden in my heart that I may not sin against Thee, O Lord. John 14:6. Sabay ka na, napaisip. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Isaiah 26:3. You shall keep him in all perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts you. Mark 5:34. Paborito ko yan, said. Paborito ko yan. Sige, ako na lang dyan. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Yan, sikat po yan kasi yun yung time na may COVID tayo. Hindi. Alam mo kung ba't naging sikat yun? Dahil kay Butchoy, sabi niya, and he said to her daughter. Walang pause. Kaya hindi ko makalimutan yan. Sunod. Ephesians 6:10. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Ate Maripas na finally. Isaiah 55:8. My thoughts are not your thoughts, neither my ways are your ways, says the Lord. Okay. Peter 5:7. Casting all your cares on Him, for He cares for you. Yes. Romans 10:17. So faith comes hearing, and hearing by the word of God. Philippians 1:6. I'm confident of this very thing, no? That yan yung mga scriptural, na natin. May mga kanta song, na. Oo. Good work in you. Oo. Tapos, next is Psalm 84:11. For the Lord is a sun and shield. Yeah. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Lamentations 3:22-23. The Lord's loving kindness and mercies still continue now and forever. Yeah. Tapos Psalm 23:6. Surely goodness and love. Sister Lisa yan. will follow me all the days of my life. Yan. Tapos Psalms 145:18.
The Lord is near To those who call upon His name. He hears and listens to to every every cry. Ayan. Tapos na. Galing Thank you, Lord. So mga kapatid, uulit-ulitin po ninyo. Kaya rin namin nire-review dito para hindi rin namin makalimutan dahil hindi naman po porke kami mga manggagawa. Memorize namin lahat. Hindi po. Kami po ay sumasabay rin dito para nga mas marami pa yung ma-memorize na verse sa Bible. Thank you, Lord. Ngayon po, dako naman tayo sa ating new song. Akala ko mga Of belated the week. birthday. Alam mo, gusto kong kantahin ito. Kantahin nga natin. Ito yung kopya na binigay sa atin ni Sister Mercy. Hindi daw siya handa. Na hindi siya handa, pero may kopyang ibinigay. At talagang old school siya sa papel. Ayan. Alam niyo po, nakakaindak kasi itong awitin na ito. Matagal ko nang ina-attempt to na kantahin. Sayang wala yung aking mga backup. Jam, backupan mo ko. Ate Tata, alika na. It's our time to shine. O, diba? Si Sister Jam pala nga po ay hindi muna nakaupo ngayon doon at pinalitan muna ni Sister Tata. Yan, yung ating mga technical na hindi ho kasi po pwede rito sa Comfy na kung ano yung trabaho mo ay doon ka lang po. Hindi po. Lahat po kami ay umiikot. Multitasking. Para ang lahat ng gawain dito sa templo ay alam po naming lahat. Yes. At hindi lang po, ang ginagawa po namin, halimbawa, yung ginagawa ni Sister Jam, hindi lang isang nakakaalam dapat niyan. Lagi po kami nga nagdi-disciple. Yes. Sige, try natin. Sister Mercy, kakantahin ko muna, Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. O, ikaw muna. Ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Natutuhan ko ng masiyahan, anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maging kahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, mabusog o magutom, kasaganan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. O, ikaw dyan. Natutuhan ko ng masiyahan, ano man ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maging kahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ayan. At narinig niyo pong kumanta si Sister Jam. Yung boses ni Sister Jam parang bata, no? No? Parang, yung boses niya parang, Kuya Boji! Ganon. Okay. O, di ba? Napakanta natin si Jam sa araw na ito, mga kapatid. Nakasayaw na po ako dito, nakakanta na rin. Oo nga.
Drama na lang. Ano pang hindi mo nagagawa, Jam? Drama. Sa susunod, pagdadramahin po natin si Jam dito sa harapan ninyo. Oo nga, no? Nakasayaw ka na. Kumanta ka pa. Nag-preach ka. Aba. Sana lang. Paiiyakin natin si Jam sa susunod, mga kapatid. Ngayon naman po, today is Saturday. Akala ko belated birthday. Today is Saturday. It's Patriarchal Day. Kaya po, sa araw po na ito, Mr. Sandy po. i-welcome naman po natin ngayon ang isa sa ating mga patriarchs kasama po ang kanyang pamilya na si Minister Sandy Laresa. Kaya let us welcome the Laresa family. Good morning, Jesus! It's Saturday. It's Patriarchal Day! Narito po kami ngayon upang magbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon na matatagpuan po natin dito sa awit 119 mula po 89 to 91. Pabayaan pong basahin ko muna po sa atin. Lord, your word is forever. It is firmly fixed in heaven. Your faithfulness is for all generations. You establish the earth and it stands firm. They stand today in accordance with your judgments. For all things are your servants. The message of the Lord. Amen. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Dito po sa verse 89, sabi po doon, Lord, your word is forever. It is firmly fixed in heaven. So, sa isang tao po, mga kapatid, especially sa isang investor, mag-i-invest siya kung saan yung kanyang ininvest ay tatagal at walang lugi, walang inflation, kumbaga. So, hindi magbabago yung kanyang ininvest. Bagkos, ito po'y lalago at tatagal ng mahabang panahon. Dito po sinasabi na ang salita ng Panginoon ay forever. So, may forever, mga kapatid. Sabi po ng salita ng Diyos, Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. And bukod dun, sabi po rito, it is firmly fixed in heaven. Pag sinabi pong fixed, hindi nagbabago, unchanging. Kumbaga, magbago man po ang ating panahon, katulad po ngayon. May tinatawag niya na new normal. Bago man po ang sitwasyon, ang sistema, pero ganun pa man, hindi pa rin po nagbabago ang salita ng Diyos, mga kapatid. Yun po ay nakafix pa rin. Kapag ka ang Panginoon po ay nagsalita, yun po ay nagiging law. At wala hong nag-a-approve sa sinasabi niya kung ito ay itutuloy or hindi. Hindi katulad po ng batas ng tao, nagbabago ho. Di ho ba? Kaya nga po may mga pinopropose na tsa-tsa, kasi yung nakita nila na may pagkukulang ang batas. Pero po ang salita ng Panginoon, wala pong kulang. Flawless. Kaya nga po, mga kapatid, is fix ang sabi. Unchanging. Hindi ho nagbabago. Magbago man po ang ating panahon, katulad po ng ating kapanahunan, ay sabi ng karamihan na uso naman yan, ginagawa yan ng karamihan. Katulad halimbawa po ng live-in, katulad halimbawa po ng abortion. Yan, sabi ng marami, pwede naman yan, uso naman yan sa ating panahon. Pero still, ang salita po ng Panginoon, hindi pa rin po nagbabago, mga kapatid. Sinabi po niya na marriage is sacred. At ito po ay in-institute ng Panginoon. At ang marriage is between a man and a woman. Okay? Uso ho, sabi nila ngayon, pwede na ikasal ang babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kaya ho,
hindi ho tayo dapat madala sa kung ano po ang uso, mga kapatid. Doon po tayo sa fix at doon po tayo sa forever, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi katulad po ng tao, ang Panginoon. Ang tao ho nagbabago. Oo, ngayon, pagka may mga nangyari na sitwasyon, nagbabago po ang isip. Hindi po katulad ng Panginoon. Once na kung ano po ang kanyang sinabi, yun po ay matutupad. Katulad po ng sinabi po sa ating binasa na ang salita ng Diyos ay firmly fixed in heaven. Totoo naman po yun, mga kapatid. Nung nakita ng Panginoon na ang mundo sa Genesis, di ba, chapter 1 sa creation, na madilim. O, ang sabi po ng Panginoon, let there be light. At yun po ay nagkaroon ng katuparan. And there was light, sabing ganoon. Kaya hanggang ngayon ho, makikita ho natin ang araw, sumisikat sa silangan, lumulubog sa kanluran. Nakafix po, mga kapatid. Maging sinabi niya, let the moon govern the night. O hanggang ngayon ho, pagkagabi, maliwanag ang buwan. Di ho ba? At pag-araw naman, sumisikat sa silangan. Kaya ho, nakafix talaga ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Siya'y tapat sa kanyang salita. Kaya magbabahagi po ang aking sister wife na si Sister Rina tungkol po sa katapatan or faithfulness ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Dito naman po sa verse 90, your faithfulness continues through all generations. You establish the earth and it endures. Thank you, Lord. About katapatan ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Bago po ako magpatuloy, tatawagin ko po yung aming dalawang anak para po ibahagi ang kanilang karanasan sa katapatan ng ating Panginoon. Una po, tawagin ko si Seth. Good morning po sa inyong lahat. Gusto ko po i-share sa inyo ang faithfulness ni Lord na naranasan ko. Bagamat ang dami pa nangyayari sa kapaligiran, ay inalaw pa rin po ako ni Lord na makapagpatuloy sa aking pag-aaral. Nung una po, hesitant ako mag-enroll sa online class kasi alam ko po na hindi ko malalabas yung best ko doon and pas mag-excel po ako sa face-to-face system. Pero nung tumagal-tagal na po at napalapit na yung pasukan, nag-decide po kami na mag-enroll na rin po ako sa online class. And God has been faithful to me ever since I started po. May mga nagawa po ako na hindi ko inakalang kakayanin ko. I'm starting to excel more sa online class. Na-elect po akong Student Council President para sa buong junior high school. And then, naging captain ball po ako sa volleyball team namin. And kiniklaim ko na po kay Lord na magiging consistent po ako sa honor roll. These are the things that I never thought I could do, lalo na online class po. Lahat ng po yun, faithfulness ni Lord na pinakita niya sa akin. He never left my side and siya po ang main reason kung bakit unti-unti na po akong nag-e-excel sa online class. All glory and honor belongs to God po. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Ngayon naman po si Ate Bea. Good morning po, brothers and sisters. I-share ko lang po yung faithfulness na pinaranas po sa akin ni Lord. Noong November po, nag-apply po ako sa isang cruise ship and finally po, noong February, nakaalis na po ako. Noong February 14 po, pinag-report na po ako dun sa agency para po ako yung plane ticket. Ang prayer ko po nun is, wag po muna sanang mapaaga yung flight ko kasi po, wala pa po na si Daddy, nasa outreach po, kaya prayer ko po nun mag-abot po kami. So, thank you Lord po kasi ginrat po ni Lord yung wish ko na yun. And hindi lang po yun, sumakto po yung flight ko po sa birthday ko, kaya napakagandang birthday gift din po sa akin ni Lord yun. Hanggang sa, ayun na nga po, nakating na po kami ng safe and sound sa US po. Nung mag-1 month na po kami sa barko, doon po nag-start yung pandemic. And dahil nga po doon, may mga kasama na po ako na nawalan ng duty, tinanggalan na po ng duty, binawasan na po yung manpower. So, prayer ko po nun kay Lord na wag po muna sana ako mapasama dun sa mawalan ng duty kasi po kakarating ko lang po nun. So, thank you rin po kay Lord kasi ginarant niya rin yun na after po nun, 1 month pa po ako nakapag-duty nun. And then, after po ng 1 month na yun, doon na po kami nasabihin na totally nag-stop na po yung
duty namin. And habang po nangyayari yung mga yun, may mga ibang crew na po sa amin na nag-test ng positive, and yung iba po mga kakilala ko may symptoms na po. So, sobrang thank you Lord po sa protection niya sa akin po, tsaka dun sa mga iba po kasama na healthy po kami at hindi po kami nagkasakit dun sa barko. After po noon, nung nawalan kami ng duty, 1 month din po ulit na quarantine kami. Hanggang sa, saka na po kami nasabihan na finally po may schedule na ng flights pa uwi. So, thank you po kay Lord sa safe and sound na pagdala po niya sa amin dito pa uwi. And thank you rin po kay Lord sa provision niya, kasi po nung inuwi po kami dito, required po ng 14-day na quarantine, provided po nung company yung lahat po ng kailangan po namin. And hindi lang po yun, kahit isa po kami dun sa mga huling na pauwi, si Lord po, binigay niya po ng bonus na blessing na kahit po ganun, isa pa po kami sa mga unang naka-receive ng compensation dun po sa company. Kaya thank you po kay Lord sa lagi pong pagpo-provide. Alam po niya na bago pa po natin kailanganin isang bagay, nandun na po agad yung provision niya. Kaya thank you po kay Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa ating Panginoon. So, doon nga po sa verse 19 ng Psalms 119, sabi nga po, your faithfulness continues through all generations. Sino po ba itong generation na tinutukoy ng ating Panginoon? Kung titignan po natin sa Genesis 12, doon po natin makikita yung pagtawag kay Abraham. Basahin ko po ito. Sabi po niya, starting from verse 1, the Lord had said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. So, noon pa man po, nangako na ang ating Panginoon kay Abraham. At ito po ang salita ng ating Panginoon sa kanya na siya po ay pagpapalain. Hindi lang siya, kundi yung kanyang buong lahi, yung mga susunod na mga generation sa kanya. Ngayon po, sa Galatians 3 verse 29, sabi naman po niya doon, ituloy mo na lang anak. Galatians 3 verse 29, sabi po niya, and now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are his heirs, and God's promise to Abraham belongs to you. Kung kaya po tayo na nanampalataya, tumanggap kay Kristo, tayo po ay naging mga tagapagmana o tinuturing ng mga anak ng Diyos sa pamamagitan po ng pangako niya kay Abraham. Kung kaya tayo pong lahat nakakaranas ng katapatan ng ating Panginoon. Marami pong patotoo sa ating buhay na hindi lang po sa aming pamilya, kundi sa ating lahat. May kanya-kanya po tayong mga patotoo na ipinakikita po natin doon ang katapatan na ginagawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Yung mga tinatanggap natin na Word of God, these are promises of God na pwede po natin panghawakan. Kasi yung pinangako niya kay Abraham, nararanasan po natin lahat yun. At yung sinasabi nga po sa Galatians 3:29, nararanasan po natin. Kaya po ang mahalaga, panghawakan natin ang bawat salitang ibinibigay ng ating Panginoon sa atin. At bakit po ito sinasabi niyang faithfulness throughout all generations? Kasi ito po ay nagpapatuloy. The Word of God remains forever. Di po ba? Kaya po, ang sino man tumatanggap sa Kanya, nagiging buhay po yan salita ng Panginoon. At yan po ay nagpapatuloy. Kung tayo po, bago po tayo ay makasama sa gantong gawain o makakilala sa ating Panginoon, meron po na maaring mahal natin sa buhay. Like in our case, ang mami ko po, ang daddy ko po, una po sila nakatanggap ng salita ng Panginoon. Kaya po, natuto din po kami ng mga salita dahil kami po ay naakay nila. Ngayon kami naman po ngayon ay narito na kay Lord. Ang amin din po mga anak ay sinisikap din po namin na makalapit kay Lord at matuto
magkaroon ng personal relationship sa ating Panginoon. Kaya po, nagaganap din po sa kanila na i-experience nila ang katapatan ng ating Panginoon. So, mahalaga po na patuloy natin ituturo ang salita ng Panginoon, patuloy natin aakayin ang maraming tao para din po sila makatanggap ng pangakong buhay, ganap at kasiyasiya na galing po sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Ayan, thank you Lord sa faithfulness ng ating Panginoon. Dito naman po tayo sa verse 91. Sabi po rito, they stand today in accordance with your judgments, for all things are your servants. Thank you, Lord. Lahat po ng nilikha ng ating Panginoon, mga kapatid, ang sabi po rito, they stand today. Hanggang ngayon po, naroroon pa rin po yan. Lahat po ng sinabi ng ating Panginoon mula pa po nung creation, hanggang ngayon po ay nagpapatuloy, naggumagampan ang lahat ng bagay na kanyang nilikha, at yan po'y nagpapatuloy at nananatili na nakikita po natin, mga kapatid. Katulad nung binanggit ko po kanina, nang sinabi niyang let there be light, nagkaroon po ng liwanag. Hanggang ngayon po, mga kapatid, naririyan pa rin po ang araw na nagsisilbing liwanag kapag umaga. Hindi po yan nagbabago. Sumisikat sa silangan, lumulubog sa kanluran. Hanggang ngayon po mula nung sinabi ni Lord sa creation pa lamang. At ang sabi po rito, lahat ng bagay na kanyang nilikha ay kanyang lingkod. For all things are your servants. Kapag ka po lahat ng bagay na kanyang nilikha ay nagpa-function, okay, according sa pagkaka-create ni Lord or according sa purpose ng Panginoon sa kanyang pagkaka-create sa mga bagay na ito, ay nagiging servant ng Panginoon. So as servants, napakahalaga ho na nagpa-function tayo according sa purpose ng Panginoon. Kaya thank you Lord, sapagkat alam po natin, mga kapatid, na bawat isa po sa atin ay hindi lamang po aksidente nang tayo po ay ipinanganak. May layunin at may dahilan ng Panginoon. We are not an accident. Pinatunayan po ito ng medisina na sa libu-libong binhi na nasa sinapupunan ng ating ina ay napakapalad na nung mabubuhay na isa, minsan dalawa, minsan tatlo, minsan apat, pero bibihira po talagang apat. Isa lang po talaga normally ang nabubuhay. At yun po hindi lang pinatunayan ng siyensya sa sinapupunan ng ating ina na meron po talagang may isang natatangi na nabibigyan ng buhay. Maging po ang salita ng Panginoon, pinatunayan po ito sa Psalm 139, mula po 13 hanggang 16. Okay? Ang sabi po doon sa verse 13, lahat ng aking sangkap sa katawan, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking ina, hinugis mo akong bata. O, doon pa lamang po pinatutunayan na ng salita ng Diyos na pinili po tayo ng Panginoon nung tayo po ipinanganak. Hindi ho nagkataon, hindi ho aksidente. Sa verse 16 din po, ang sabi po rin doon, ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinisilang. So ako po naniniwala, mga kapatid, na ang isang bagay bago likhain ng Panginoon, meron po siyang purpose o may layunin po siya. At ako po'y naniniwala rin, mga kapatid, na nauuna na ang purpose ng Panginoon bago niya pagawin o likhain ang isang bagay. Katulad ng sinabi ko po kanina, nung nakita niyang madilim, di ho ba? Nauna na yung purpose ng Panginoon, madilim, so kailangan ng liwanag. Ang sabi ni Lord, let there be light. Ganon din po kahit sa ating mga kasangkapan ngayon,
Di ho ba? Nauna na ang layunin ng mga manufacturer bago nila gawin ang isang bagay. Nauna na yung purpose bago nila gawin ang isang halimbawa appliances. Di ba? Nakita ho nila ang need. Halimbawa po sa paglalaba, nakita ng mga manufacturer ng washing machine ang hirap na dinadanas ng tao sa paglalaba. Kaya nakita nila yung needs, and then bago sila gumawa ng purpose o ng isang bagay, ay may purpose na muna. So nakita nila yung needs na mahirap maglaba. So umisip po sila ng isang bagay para maibsan ang hirap sa paglalaba. Siguro marahil naisip nila na ano kaya ang ating pwedeng gawin? Kasi ang tao nahihirapang maglaba. Maghapong maglabay di biro, maghapong nakayuko. And then they come up doon sa isang product na kung saan ay ilalagay na lang nila yung kanilang labahin. Tapos hindi na sila magkukusot. Tapos hindi na rin sila magpipiga. Gagawa tayo ng washing machine. Ayan. So yung washing machine nag-function according do sa purpose ng creator. Kaya naging servant yung washing machine because ginagampanan ho niya yung purpose ng pagkaka-create ng manufacturer sa kanya. Same thing with us, mga kapatid. Kaya tayo nilikha ng Panginoon. Okay? Sabi sa Isaiah 43 verse 7, they are my own people and I created them to bring me glory, sabi ng Panginoon. Kaya bawat isa po sa atin is servant ng Panginoon, especially kapag tinanggap po natin ang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang kagandahan po noon, ipinuput back tayo ng Panginoon sa right track and purpose ng pagkaka-create niya sa ating buhay. Kaya po mahirap pong i-judge ang isang tao according lamang po sa kanyang present situation. Katulad po ni Moises that time, bago siya tawagin ng Panginoon, siya, fugitive, nagtatago dahil po siya ay nakapatay. Di ho ba? Ngayon, kung halimbawa po, i-judge natin by that time si Moises na nakapatay at nagtatago, may hirapan ho tayo kung ang basihan lang po natin yung kanyang present situation na nagtatago at nakapatay. Meron bang pwedeng magandang mangyari sa isang taong nagtatago dahil siya ay kriminal? Pagka present situation lang po yung ating pinagbasihan, malaki po ang ating magiging pagkakamali. Pero si Lord, God saw Moses before siya ipanganak pa, according to dun sa verse 16 ng Psalm 139. Sa mind ni Lord, nakita na ni Lord si Moises bago pa siya ipanganak, mga kapatid, na si Moises ay magiging servant ng Panginoon. Katulad po ng binasa natin dito sa verse 91, for all things are your servants, na create ng Panginoon. Nakita po ni Lord kay Moises na si Moises po, bago pa ipanganak, may purpose na si Lord, na si Moises po ang magsusulat ng first 5 books ng Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yan. Nakita po yan ni Lord sa katauhan ni Moises, mga kapatid, na siya'y magiging servant. Kaya po, mahirap i-judge ang isang tao pag based lamang on his or on her present situation, mga kapatid. Dahil bawat isa sa atin ay may purpose ang ating Panginoon. Na-create tayo ng Panginoon to bring Him glory because lahat ng kanyang create is kanyang servant. At ang servant po is nagpa-function according sa purpose ng creator sa kanya.
Kaya salamat sa Panginoon dahil tayo po noon ay naligaw ng landas. Pero si Lord, He saw us before we were born, mga kapatid. Alam ng Diyos ang layunin niya sa buhay natin. Kaya nung tayo'y nanumbalik at tinanggap si Lord bilang ating Panginoon, mga kapatid, binalik niya tayo sa right track or purpose ng ating buhay. Kaya, glory to God. In Jesus' name, Amen. Kami po'y magbabahagi ng awitin para sa Panginoon. Mountains be shaken, and the hills be removed. Yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed. Though the mountains be shaken, and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord. Who is like the Lord? There is none like you. Nothing can compare with you, for there is none like you. Who is like the Lord? There is none like you. Nothing can compare with you, for there is none like you. Majestic in holiness, doing wonders, awesome in glory, for there is none like you. Who is like the Lord? There is none like you. Nothing can compare with you, for there is none like you. Who is like the Lord? There is none like you. Nothing can compare with you, for there is none, for there is none, for there is none like Thank you, Lord. Thank you, Lord. God Maraming salamat po sa Laresa family. At alam ko naman po mga kapatid na kahit po sino ang mapanood po natin naman dito at marinig po natin na magbabahagi sa atin,
ito po ay salita ng Diyos, kaya alam na alam ko na lagi po tayong may pagpapalang natatanggap. Kaya maraming salamat po sa pagbabahagi ng mga Laresa family. Magpa-pray na po tayo ngayon para po sa ating closing prayer. Ikaw na rin, Sister Jam, dahil ikaw ang nag-open. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Muli, Panginoon, salamat po sa malayang oras na ibinigay niyo sa amin upang muling makabahagi ng inyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pamilyang ginamit niyo ngayong umaga. At alam namin, Panginoon, na bilang mga Christian families, kami ang magsiset ng examples sa mga pamilya dito sa mundo, Panginoon. Naway lagi kaming maging good example sa kanila, Panginoon. And tinataas din po namin sa inyo, Panginoon, lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi pa kayo lubusang nakikilala, Panginoon. Allow us, Lord, to be used by you para makilala din po nila kayo, Panginoon. And allow our lives to be their living Bibles na tinitignan, Panginoon. Always guide us, Panginoon, at alam namin na yung buhay na meron kami ngayon ay dahil sa inyo, Panginoon. Kaya lahat ng ito ay tinataas namin sa inyo at sa mga kapatiran din namin, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagprotekta, patuloy na pagpo-provide sa lahat ng pangangailangan. At tinataas din po namin sa inyo, Panginoon, yung mga nasalanta ng bagyo, Panginoon. Kayo po ang mag-provide sa kanila, and may this be a way para mas lumalim ang kanilang relationship sa inyo. Lahat ng ito ay tinataas namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all. See you tomorrow, mga kapatid. Abangan po natin ang susunod na IM sa ating fellowship tomorrow. God bless us all. Bye-bye po. God bless. 2 Timothy 2:2